Pabor ang maraming senador sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilipat na lang sa edukasyon at iba pang sektor ang bilyong-bilyong pisong alokasyon sa flood control project sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Suportado ng maraming senador ang pagsusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-realign o paglilipat sa edukasyon at iba pang sektor ng 270 billion pesos na alokasyon para sa flood control projects sa susunod na taon. Kahit kasi mas mataas ng 18.7% ang proposed 2026 budget ng DepEd kumpara sa kasalukuyang taon, kulang pa rin ito para matugunan ang 165,000 na nationwide classroom backlog. Hindi rin ito matutustusan ang kinakailangang mahigit 132 billion pesos upang makumpuni ang mahigit 203,000 classrooms na nangangailangan na ng major repair. Nananatili ring malaki ang kakulangan sa mga guro, guidance counselors at iba pang non-teaching personnel. We have made a menu for our legislators to follow. And they basically cover education, agriculture, health, housing, infra, ICT, labor, social, energy. Pero ibang nature nito. Ayon sa mga senador, mas mapakikinabangan pa ng publiko ang bilyong-bilyong pisong pondo kung ilalaan ito sa edukasyon sa halip na sa flood control projects. I think we're all in agreement that this flood control should be put into more productive use. Dapat talaga yung mga kalokohan ng flood control ilipat na lang natin sa classroom building program and all the other programs for teacher development and teacher excellence training. Kapag ma-realign ho yung budget from flood control to school infrastructure, pagkabit ng kuryente, pagkabit ng internet, ay talagang nakita namin matra-transform talaga yung buhay ng mga estudyante. Hindi lang po yung estudyante, pati yung komunidad dahil damay po sila. Samantala, suportado rin ng DepEd ang panukalang batas na magbibigay otoridad sa mga lokal na pamahalaan at non-government organizations na magtayo ng mga silid-aralan. Sa kasalukuyan kasi, tanging ang Department of Public Works and Highways ang otorisado sa konstruksyon ng classrooms. Pero si Senator Loren Legarda, ipinatitiyak na ang DepEd at hindi ang mga mambabatas ang pipili ng mga magtatayo ng silid-aralan upang maiwasan na ang anomalya. It would be to the better judgment, I just put this on record, if DepEd is the one that decides so that there would be less interference on the part of the lawmaker, congressman or senator. So also there would not be any accusation that we had favored a CSO or an LGU or wanted it in the Public Works Department. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.